Hi everyone! Good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Syempre, reaction natin dito sa naganap na preliminary competition ng Miss Charm 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Charm tayo ngayon. So ano daw ba ang masasabi ko sa ipinakitang preliminary competition ng Miss Charm 2025 at tingin ko daw ba maganda ba at ito na kaya ang pwedeng pumalit sa Miss Universe. So yon. So una, to be honest, natutuwa ako sa pageant ng Miss Charm. Simple lang yung kanilang pageant, konti lang yung contestant, nasa 40 plus, di ba? So, hindi ganun kadami katulad ng sa Miss Cosmo, umabot ng 70. Dito, nasa 40 plus lang. I hope na sana in the future, mas dumami pa. So, maganda ngayon yung nangyari dito sa Miss Charm kasi, di ba, parang 2 taon na magkasunod na medyo nagkakaproblema sila regarding sa schedule, katulad na lang ng schedule noon na parang paurong sulong na hindi mo alam kung matutuloy, postpone, and postpone. And then, plus, etong nakaraang taon din, ganun din, parang 2 beses sila nag-reschedule ng kanilang pageant. And then, finally, etong pangatlong taon ay ayun na. So, talagang todo na. So, na-push na nila ng bonggang-bongga yung kanilang pageant. At happy naman ako kasi syempre parang nabigyan na talaga sila ng justice ngayon na parang wow, in fairness. So, yun. So, hindi na sila urong-sulong. So, mukhang every December na talaga magaganap ang Miss Cosmo at sana mapanindigan na yan nila ng bonggang-bongga. So, una, hindi ko din na sana hinahangad na sana maglipat-lipat sila ng iba't ibang klase ng bansa. Pero sana i-maintain na muna nila dito sa Vietnam. Kasi parang feeling ko kailangan muna nila i-build ng todo-todo yung pundasyon nila na maging strong bilang bagong pageant. Kasi ito pa lang yung 3 taon eh. So, siguro wag na muna sila maghangad na lumipat ng ibang lugar. Oho. So, kasi 'di ba kaya nga na-postpone noon kasi gusto nila gawin sa US. Tapos yung iba wala namang visa to pageant. Kaya nga 'di ba ang in-appoint natin instead na si Cyril Payumo na yung ilalaban natin noong nakaraang taon, ang inilaban natin yung ibang candidates natin na galing sa Miss Universe Philippines, si Kayla. Kasi siya, may US visa siya. Pero ang ending, sa Vietnam din naman pala ginawa yung pageant. Kaya, ayun na, na-push na lang siya. And then, hindi na na-push yung ating pambato na si Cyril. And then, finally, Cyril Payumo, nakapaghintay naman siya ng matagal. At ayun, so nakita naman natin kahapon yung performance niya. She give it all talaga sa ipinakita niyang performance. Yung sulit na sulit yung parang paghihintay mo sa kanya na ilang taon, almost 2 years na hinintay mo siya makapag-compete. Pero kagabi nakita mo na parang, oy wow, in fairness naman kay Cyril, napaghandaan naman niya yung laban niya bilang pambato natin dito sa Miss Charm. At nakita mo talaga na maganda yung execution, maganda yung ipinakita niyang evening gown, hindi putyo-putyo lang. Talagang pinagplanuhan. At lalo na yung kanyang national costume na talagang masasabi mo, wow. Diba? So, ulitin nga natin, wow. Oho. So, yun. So, dapat natin purihin si Cyril Payumo kasi talagang nakita mo na pinagplanuhan niya at pinaghandaan niya yung laban. May nababasa akong comment, sabi ganun, parang ang taba ni Cyril Payumo. Parang hindi naman. Kasi kung mataba siya, makikita mo sa laki ng braso. So, hindi naman ganon. So, medyo lang talaga yung katawan niya.
ano ba tawag doon? Yung parang kay Beyonce, na alug-alug na gano'n, charot. So, yun. So, in fairness, kay Cyril, maganda yung execution niya during swimsuit. Ay, nako. So, ang ganda. At lalo na sa evening gown, di ba? At lalo na sa national costume. Kaya, ang tansya ko sa kanya, analysis ko sa performance ni Cyril, great. Great talaga. Sobrang ang lakas ng laban niya dito. Solid kasi yung performance na pinakita niya sa lahat ng category. Evening gown, swimsuit, at national costume. And for sure, sa closed door interview din, diba? So, yan. So, ang isa sa mga nakita ko na katunggali niya dito, katunggali talaga, no? I think it's Thailand. Isa sa Thailand sa mga maganda ang performance kagabi. Pagdating sa Asia, nakita mo naman na talaga ang ganda din ng performance niya sa swimsuit, ang ganda din ng performance niya sa evening gown, at lalo na rin sa national costume. Kaya sabi ko, in fairness kay Cyril, talagang di ba? Ay kay Thailand, talagang pack na pack talaga. But ang worry ko lang kay Thailand, yung charm niya, parang hindi ako masyado na wow doon sa nakita kong orahan niya yesterday. Pero bias na tayo, mas gusto ko yung nakita kong aura kay Cyril Payumo. So, do you agree, guys? So, yan. And then, overall, so, yun. So, isa sa mga nakikita kong matindi niyang makakalaban ay si Thailand. So, pwede din talaga makarating si Thailand sa top 5 ng competition na to. At magaling din yung comm skills niya. And then, pangalawa, bukod doon kay Thailand, nakita ko din si Venezuela. Napansin niyo si Venezuela na talagang, sandali lang muna, baka si Venezuela ang manalo dito. May mga tipong ganun kasi biglang nakita mo ang ganda. Kasi ito din yung chance natin na makita yung lahat ng candidates, especially yung performance nila, di ba? Kaya sabi ko, si Venezuela mukhang palaban. Medyo natakot ako kay Venezuela kasi may aura din na binibigay. Para siyang prototype nung first na kinoronahan nila ng Miss Cosmo. Ganun yung datingan. Kaya sabi ko, may laban din. So, yan. And then, bukod doon, nakita ko din si Colombia. Si Colombia, panalo din ng performance. Umahataw din ng todo-todo. At sabi ko nga, in fairness, kay Colombia, hindi rin nagpapatalo at nagpapahuli. Tapos, isa din sa mga nakikita ko din malakas, si Mexico. Mexico, di ba? Grabe, panalo din yung beauty niya. Gusto ko yung beauty ni Mexico. I love the way kung paano niya execute yung sarili niya at winner. Pagdating naman sa Africa, I think it's South Africa and Zambia. Maganda yung nila no? Yung performance. And then, eto, natutuwa ko kay Zambia kasi skinhead siya. Tapos parang, I don't know, but she's very confident the way kung paano niya i-execute yung sarili niya. Kaya sabi ko, in fairness tingnan nga natin kung makalusot to. Tingnan nga natin kung kaya niyang tumungtong ng top 5. So, natuwa ako sa kanya. And then, bukod doon, so, ayun nga, si Mexico, isa din siya sa mga nakikita natin. At si South Africa, maganda yung background niya Si South Africa, hindi ganun kaganda yung beauty niya, pero yung background niya, kapag pinakinggan mo, oh my God, magaling. May ibubuga. So, yon. Sila yung mga nakikita ko na parang sabi ko, ay may wow. Si Brazil. Maganda din si Brazil, di ba? So, yon. Anyway, so overall, so sila yung mga nakikita ko na nag-perform yesterday na solid talaga yung performance. And then, tignan natin kung sino nga ba ang mananalo. So, parang feeling ko malakas ang laban ni Philippines. So, kaya ni Philippines dito mag-top 5, mag-top 3 this time. So, sabi ko, after ko nga makita yung performance niya, ay, kaya to ni Cyril. Ino naman yung nakikita tayo na, baka maging tinig to sa kanya. But, tiwala na lang sa proseso na ipinapakita ni Cyril sa competition. And then, ayun, so tingnan natin kung saan naaabot yung kanyang laban. So, sino tingin ko daw ang mas angat? Si Thailand o si Philippines? I think, I go for Philippines pa din. So, iba yung execution ni Philippines kagahapon Sobrang natuwa ako. Si Thailand, very strong yung kanyang performance. But I go for the Philippines. Yes. Yan! Siyempre, lalayo pa ba tayo? But gusto ko silang dalawa makarating sa top 5. Silang dalawa makarating sa dulo ng competition. Pwedeng silang dalawa ang mag-last to standing. Depende yan sa ipinakita nila sa organization. So, bakit wala daw masyadong publicity
ang Miss Charm. Bakit nga ba? Siguro dahil mas gusto nilang maging ano sila, very private yung dating, di ba? Di ba? So, yun yung nakita ko na parang ayaw nila na parang pinipipiestahan sila sa social media ng bonggang-bongga. And prestigious nga daw eh. So, yun. So, ako para sa akin, bongga. So, ito ba ay pwede nang pumalit daw sa Miss Universe? Uy, I think yes ha. Kung mapag-aaralan lang ng organization ng mas maigi. Yes, kahapon yung atake nila, yung preliminary competition nila, very Miss Universe. Alam mo yon, yung set by set, parang 3 groups ba o 4 groups. Ayun. Tapos, tinatawag yung isa-isang candidate, sinasabi yung background, kung ano ang meron sa kandidata at kung ano siya, ginagawa niya sa buhay. And then, ang pinakamaganda doon, yung after nung first set, tatawagin uli sila at isa-isang ipapakilala, o, di ba? Ang bongga, pa-exit, o, di ba? Very Miss Universe. Gusto ko yon. Tapos magaling din yung performance ng host, yung dalawang host na yon. Sobrang ang ganda ng combination nilang dalawa at hindi nakaka-cheap tignan. So, ako para sa akin, simple pero nandoon na focus sila doon sa programa nila at ayun, parang feeling ko pwede itong pumalit sa Miss Universe kung tatangkilikin ng mga tao ng todo-todo. Plus, nandoon na siguro kailangan ang Miss Charm, gumawa talaga sila ng ingay. Gumawa sila ng matinding ingay na, alam mo yun, na para mas makilala pa sila ng todo. And then, yung mga eksena ng queen nila, dapat lagi silang updated at hanggang sa mahalin sila ng tao. Pero, hindi ko nakikita na parang bilang Miss Universe. Bilang Miss Charm. Gusto ko yung format nila. Gusto ko yung ginagawa nila. Ang laki ng entablado. Solid talaga yung ano ng performance ng mga girls. So, yung engagement nila sa ano na talagang pak, tuloy-tuloy, di ba? So, mas gusto ko yon. And then, sana mapaganda pa nila ng todo. Hindi nila kailangan gayahin ang Miss Grand para maging bongga. But, yung bilang isang Miss Charm. Hindi din nila kailangan gayahin ang Miss Universe. Yung sabi ko nga, yung bilang Miss Charm. Di ba? So, yan. So, tingnan natin. Basta magtuloy-tuloy lang yung kanilang ginagawa ng mas maayos, mas maganda. Katulad ngayong taon na to, wala masyadong intriga, wala masyadong mga drama-drama na late yung ano nila, pageant nila. So, keep it up. Miss Charm, and let's see in the future kung kayo nga ba ay magna number 1. Di ba? So, yan kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least mas malaman ko pa kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa na nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.